Pusuan pa, Kim Chiu at Paolo Avellino, hindi maitago ang kilig sa likod ng kamera. Umani ng kilig sa social media ang behind-the-scenes videos ni na Kim Chiu at Paolo Avellino na ibinahagi online. Makikita sa mga clip ang pagiging malapit at maalaga nila sa isa't isa dahilan upang mas lalo pang suportahan ng fans ang tambalang Kim Pao. Ayon sa ilang netizen, mas ramdam pa ang kilig sa mga BTS or behind the scene kaysa sa aktual na eksena, kaya naman lalo silang naging tagahanga ng dalawa. Sunod-sunod din ang pasilip sa kanilang set na lalong nagpasabik sa mga manonood para nalalapit nilang serye na The Alibay ang buong katotohanan. Marami nagsabing mas nakaka-excite ang TV version dahil may dagdag na eksenang hindi napanood sa naunang streaming release. Nahimay na namin to ni Dondan pero alam mo hindi matatapos to eh. Habang hindi pa pinapalabas tong serye nila, lalabas ang napakaraming resibo kung papaano mahalin ni Paolo ng bonggang-bongga itong siya Kim at kung papaano naman na parang pabebe ang lola nyo, di ba? Siyempre, gwapo, di ba? So yun, ito lang ay isang matibay na resibo na hindi ito pang fans kasi meron kasi mga basher na nagsasabi na nako, pang camera lang yan, no, hindi naman totoo yan. Pag natapos ng love team na yan, dead mo na sila sa isa't isa. Hiwalay na sila sa isa't isa. Hindi ganon. Dahil nakikita naman sa mga resibo at ayaw ng Kim Paulandia ng ganyan. Hindi nila matatanggap yan. Dahil sila ay naniniwala at malakas ang kanilang kutob at ang kanilang manifestation na itong dalawang to ay magjowa na at aabot sa kasalan. Pero masyado pang maagi. Naku, wag niyo naman akong kahumian, ano? Hayaan niyo mo nang enjoy nila kung anong meron sila. Darating at darating din ang panahon. Naku, talagang sa tamang panahon ay magkakatuluyan tong dalawang ito, di ba? But for the meantime, i-enjoy muna natin. At for the meantime, i-enjoy niyo muna yung inaabangan ninyong Kim Pao World Tour, Kim Pao Love World Tour na ayon sa aking mga friends ay naku talaga naman super na. Yung iba nakabili na ha ng bonggang-bongga. Ayan, nawala ng sold out ha. Ayoko nang ulit-ulit yung sold out na yan. Kayo na lang ang nakakaalam yan. Pero totoo, yung iba mga kaibigan ko nakabili na. Yung iba, mga 3, 2. Totoo yan ha. At inuna talaga nila yung Diamond dahil yun daw ay merong kakambal, hindi kaakibat na meet and greet. Maraming fans ang kinikilig ngayon sa balitang hindi maitago ang kilig sa likod ng kamera ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. At honestly, hindi na rin nakakapagtataka kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng publiko. Kapag may chemistry ang dalawang artista, ramdam talaga kahit off-cam. Hindi lang sa mga eksena, kundi sa maliliit na gestures, yung mga tinginan, biruan, at natural na ngiti na hindi scripted. Doon mas naniniwala ang fans kasi parang mas totoo at hindi pilit. Sa kaso ni na Kim at Paolo, matagal nang napapansin ng supporters na may kakaibang connection sila. Hindi ito yung sobrang showy o pasweet sa harap ng press, kundi yung subtle lang pero ramdam. At minsan, mas nakakakilig pa nga yung ganon. Pero bilang mga tagahanga, mahalaga rin na balanse ang pananaw. May posibilidad na close lang talaga sila bilang magkaibigan at co-actors, professional chemistry na nadidevelop dahil sa madalas na pagsasama sa projects, o baka naman may mas deeper na namumuo pero pinipili nilang maging private. At kung sakaling may something man talaga, maganda rin na hinahayaan muna nila itong mag-grow nang hindi minamadali o ginagawang malaking issue. Mas tumatagal ang mga bagay na hindi pinipilit. Sa huli, ang nakakatuwa dito ay yung positive energy na dala nila. Hindi toxic, hindi kontrobersyal, kilig lang. At sa panahon ngayon na puro intriga ang uso, refreshing makakita ng ganitong klase ng balita. Ikaw ba, naniniwala ka na may nakikita kang something talaga off-cam o team chill ka muna habang wala pang inaamin? Tungkol sa balitang hindi maitago ang kilig sa likod ng kamera ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, masasabi ko na natural lang kung bakit maraming kinikilig at naaaliw. Una, hindi basta-basta nabubuo ang ganitong klase ng chemistry.
Kapag may projects na pinagsasamahan ng dalawang artista, mas nagiging komportable sila sa isa't isa. Yung mga simpleng tinginan, biruan at body language na nahuhuli ng kamera kahit hindi eksena, doon mas lalong nagiging invested ang fans. Kasi hindi na siya scripted, parang genuine na. Pangalawa, malaking factor din ang imagination ng supporters. Kapag may nakitang maliit na sweet moment, napapalago ito sa social media. Minsan isang clip lang pero maraming interpretation. At dahil pareho silang may solid fanbase, mabilis kumalat at mas napapalakas ang kilig factor. Pero mahalaga rin maging objective. Posibleng malalim lang talaga ang professional respect at friendship nila. Malakas ang natural chemistry nila bilang actors o baka may namumuong something pero pinipili nilang panatilihing pribado. Sa totoo lang, wala namang masama kung kiligin ng fans. Ang importante lang ay hindi ito mauwi sa pressure o pagdidikta kung ano dapat ang relasyon nila. Mas maganda pa rin na kung ano man ang totoo, manggaling mismo sa kanila. Sa ngayon, masasabi kong positive at feel good ang ganitong balita. Nakakadagdag saya sa mga sumusuporta sa kanila at kung may katotohanan man sa likod ng kilig, mas maganda kung ito ay natural na nagde-develop hindi dahil sa expectations ng publiko. Klaseng chismis na hindi man kumpirmado pero ramdam na ramdam ng mga fans at sa totoo lang, may dahilan kung bakit ganito kalakas ang impact nito sa publiko. Una sa lahat, hindi naman basta-basta nabubuo ang ganitong kilig. Sa industriya ng showbiz, sanay ang mga tao sa scripted sweetness at promo-driven na tambalan. Pero kapag may off-cam moments na nahuhuli, yung hindi pinlano, yung natural na tawa, yung simpleng pagtingin na parang may sariling mundo, doon mas naniniwala ang fans. Kasi parang hindi na ito parte ng trabaho, parang may personal na koneksyon. Kay Kim, kilala siya bilang open, expressive, at madaling basahin ng emosyon. Kapag masaya siya, halata. Kapag kinikilig, hindi niya halos maitago. Samantalang si Paulo naman ay mas reserved, tahimik at subtle. Kaya kapag may napapansin ng taong lambing o softness mula sa kanya, mas lalo itong napapansin. Yung contrast nila ang lalong nagpapalakas ng chemistry, parang balance ng light at depth. Pangalawa, may factor din ang timing. Maraming supporters ang matagal nang naghihintay ng isang tambalan na hindi pilit, hindi minamadali at hindi puro paasa. Kaya kapag may ganitong balita, nagiging simbolo ito ng baka ito na. At dahil sa social media, mabilis ma-amplify ang maliliit na moments. Isang tinginan lang, isang behind-the-scenes clip, sapat na para magkaroon ng libu-libong reaksyon. Pero bilang observer, mahalaga rin na hindi tayo agad mag-conclude. Posibleng deep friendship lang ito na nabuo ng mahabang panahon na pagsasama sa projects, professional comfort na natural na nade-develop sa mga co-actors, o baka naman may namumuong something pero mas pinipili nilang panatilihing pribado. Sa totoo lang, wala namang masama kung kiligin ng fans. Ang importante lang ay hindi ito mauwi sa pressure o pagdidikta kung ano dapat ang relasyon nila. Mas maganda pa rin na kung ano man ang totoo, manggaling mismo sa kanila. Sa ngayon, masasabi kong positive at feel good ang ganitong balita. Nakakadagdag saya sa mga sumusuporta sa kanila at kung may katotohanan man sa likod ng kilig, mas maganda kung ito ay natural na nagdi-develop hindi dahil sa expectations ng publiko. Dagdag pa sa balitang hindi maitago ang kilig sa likod ng kamera ni Kim Chiu at Paulo Avellino, may ilang interesting angles na pwedeng isaalang-alang. Una, impact sa karir nila. Kapag may organic na kilig na nabubuo, kadalasan mas tumitibay ang market value ng tambalan. Hindi lang ito tungkol sa love team branding, kundi sa audience connection. Kapag may genuine chemistry, mas nagiging invested ang viewers sa projects nila, mapa-serye, pelikula o live events man. Pangalawa, the slow burn factor. Mas tumatagal ang kilig kapag hindi minamadali. Yung tipong walang agad na pag-aamin, walang grand reveal, kundi gradual lang. Sa ganitong setup, mas lumalalim ang excitement ng fans dahil may mystery at anticipation. Pangatlo, body language speaks louder than words.
Minsan, hindi kailangan ng confirmation. Yung comfort level, natural na tawa, at subtle na pag-aalaga sa isa't isa ay mas malakas kaysa anumang interview statement. At dito mas nagiging observant ang fans. Pang-apat, fan culture dynamics. Hindi maikakailan ng malakas ang social media sa paghubog ng narrative. Isang clip lang pwedeng mag-trending, pero mahalaga rin na may boundaries kasi. Habang nakakakilig, dapat may respeto pa rin sa personal space nila. Sa kabuuan, ang dagdag ko lang ay minsan hindi mahalaga kung ano ang label. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman ng tao habang pinapanood nila at kung nakakapagbigay wa ito ng saya. At sa ngayon, malinaw na maraming fans ang genuinely happy sa kung ano man ang namumumo sa kanila, romantic man o hindi.